What's up mga kaasang, welcome back to my channel. At for today's video ay nandito tayo sa ating farm sa Binyan. At ayun, medyo matagal-tagal din ako hindi nakapunta dito, mga almost 2 weeks siguro. 2 weeks siguro ako na hindi nagpunta dito. At ngayon nga check natin kung ano yung mga makikita natin at kung ano yung mga nangyari sa mga isda natin dito. Tignan natin kung may ma-harvest din tayo ulit ng mga isda. So simulan na natin. Dito tayo magsimula sa kabilang dulo para maiba naman. Dito muna tayo sa dalawang pool. Ito dalawang pool na to, kung maalala nyo ay to swordtail. Marami pa rin tayong swordtail. Real talk lang, no? Hindi mabenta ang swordtail. Pang ano ko lang yan, pang parami lang, kumbaga paparami lang ng ating mga tinitinda. Pero hindi talaga siya mabenta. 25 pesos lang, hindi pa mabenta. Tapos dito kung maalala nyo, nandito yung ating mga breeders ng black balloon mollies. Pero yun, pagbalik ko ngayon wala na makitang kahit ano. Dati kasi may mga breeder, may mga fry. Ngayon wala na siyang laman at hindi ko alam kung ano nangyari. Siguro dahil sa lamig o kung ano man. Baka may naging contaminated yung tubig. Hindi ko naman to araw-araw nababantayan. So ayun, wala makita ngayon at na-wash out yung ating black balloon mollies. So iniisip ko kung ano na ilalagay natin ngayon tuloy dito. Dahil walang laman at may tubig. Sayang naman yung space. At ayun, isipin na lang natin kung anong pwede nating paramihin dyan o i-grow out dyan. Dito naman sa ating mga styrotubs, unang-una yung mga albino full red natin. Puro female yung nakikita ko dyan. So meron akong dalawang male sa bahay. Lalagyan ko na lang, sasamahan ko na lang ng mga female. Tapos yun, yung halaman nga pala na to, ito ang dami nagtatanong sa akin ito nung huling video kung ano to. Actually hindi ko talaga din alam kung anong tawag dyan, pero parang sunrise, parang may ganun parang may ganun yung tawag dyan. Kagaya din ito mga to. At yun nga, ang ganda niya ngayon, no? Ang ganda niya lumaki, ang ganda niya sa top view. Kaya ito yung naging paborito ko ngayon bukod sa kabomba. Maganda rin to, kaya kukuha ko nito. Ayan, mga nakalutang lang yan, pero mas maganda yan talaga na merong substrate. Kukuha ko na marami niyan, ilalagay natin doon sa bahay, doon sa mga natin, sa mga guppies natin doon na outdoor. At yun, yung laman nito, yung lalaki na nito, pwede na ito ibenta. Yung mga danyos, yan, dami niya danyos diyan. Tingnan ko kung makakuha tayo. Ang dami nito pink. Karamihan dito pink. Dito sa kabila ganun din, karamihan pink, pero may green. Merong walang kulay. At yun pa rin yung halaman. Dito sa kabila, mga AFR din. Yan, yung mga AFR dyan. Kukuha rin tayo AFR dahil wala na ako nyan sa bahay. Sa kabila, merong dalawang pirasong tuxedo koi. Yan, dalawa lang sila. Kinuha ko na kasi yung mga nakaraan dyan. Kinuha ko lahat, nilagay ko sa bahay. At may natira pa palang dalawa. Sampares to. So, hayaan natin na lumaki na lang muna sila dyan. Dito naman ang ating blue panda guppies. Yan, blue panda. Meron tayo isang batch. Marami-rami yan. Dito, yung tab natin ng albino koi guppies. At yun nga, no? Puro female to. May male yata isa. Male ba yun? So yun, hindi ko pa rin na may fry siya. Hindi ko alam ba't nagka-fry dyan. Pipilihan ko to ngayon at meron akong dalawang male na to sa bahay. Hindi ko nadala. So baka magdala na lang ako doon ng mga female para doon tayo magparami muna. At pag nagparami tayo doon, pag may mga anak na, tsaka natin ililipat dito. Dahil hindi ko talaga ma-focus yung dito, yung breeding. Sa grow out madali, pero yung breeding natin dito parang ang hirap. At hindi natin maparami na maayos. Pero itong dali, blue panda, ang dami. Isang pares lang yan, pero ang dami na niyang fry. Ito kailangan tutukan to. Tapos dito sa tab na to, ang laman naman nito ay mga danyos pa rin. Ito, mga blue and green. Yung blue niyan, yung mga anak na nung nilagay natin dito sa breeding cage. Yung green, yan yung mga na-breed ko sa bahay at dinala ko dito para lumaki. So, yan, nagalo na sila dyan. Dito naman, ito yung Kraylix natin na second batch. Hindi ko alam kung ano nangyari dito, pero ang sabi sa akin ni Papa, konti na lang daw yung nakikita niya dito na gumagalaw. Siguro mga 3
hanggang 5 pieces daw. So try natin kumuha ng isa. Baka lusot pa. Railings na rin to eh. Dito siya nagtago. Dito siya nagtago. So makukuha natin siya dyan. Yan, mukhang kakapalit pa lang nito. Yan, may mga railings tayong ganito pero ilang piraso lang. At tignan natin no, kung mapapalaki natin muna yan. Hindi muna natin ibebenta. Parang kakapalit niya pa lang ng damit. So yun, mga ilan lang din na nakita ko dito. Mga 3 lang din ata. Dito naman sa kabila. Dito naman yung grow out natin ng mga black balloon mollies pa rin. Ang dami nito na nakaraan, mga 20. Pero ngayon dalawa na lang din yung nakikita ko. Hindi ko alam kung ano nangyari sa mga mollies natin dito. Hindi siya dumami at naubos siya. Ito naman yung malaki nating tub, malaki nating pond. Dito nilagyan ko to ng mga platy, mga red balloon platy. At iniisip ko na dyan, hayaan dumami kasi yung mga red balloon platy ang bilis dumami yan. So may mga nakikita na akong fry. Yan, nakita nyo ba yung fry? So hayaan ko lang dumami yan dyan hanggang sa kumapal na sila dyan. Tapos yung nilagay natin dito mga goldfish. Ayan, nagkakakulay na yung iba. Pero maliit pa rin. Yan, puro karamihan itim kasi yung base talaga na color nito itim, apache, gano'n. Pero magmumod pa yung mga yan. So yun, 100 pieces to mga nalagay natin. Hindi ko pa balak i-harvest yan. Natagal-tagal pa yan, mga 1 to 2 months pa yan bago natin i-harvest. Pero sa mga gustong bumili ng goldfish na oranda, meron ako sa bahay, mga tige 80 pesos, 80 to 100 pesos. May mga binibenta pa ako doon. Dito naman tayo sa part na to. Ito walang laman. Dito may isang batch ng albino koi. Yan, meron tayo dyan mga albino koi. Dito, ang nakalagay dito tingin naman aso. Tingin aso doon. Nilagyan ko to ng shrimp pero hindi ko na makita. Nasaan yung mga shrimp yan. Dito mga green cobalt. Ayan, napakarami natin green cobalt. Green cobalt, dito green cobalt. Dito naman, nag-iwan ako ng 3 female na blue panda guppies. At yan, may mga fry na rin siya. Dami niya fry yan. Yan na lang natin, dumami rin yun dyan. Dito, yung ating, pa rin, nandito yung mga breeder natin ng red balloon platy. So, nandito yung malalaki. Tapos yan, may mga fry din. Fry. Dito walang laman. Hindi ko alam kung ano pa ilalagay dyan. Dito mga blue panda din. Yan. May mga blue panda tayo yan. Mga grow out. Dito isang timba na to ay batsa na to na ang tawag dyan, green cobalt. Yan, lalaki na ito. Kuha tayong konti dyan, uwi tayo mamaya. Tapos yung nagpa-hatch tayo dito ng crayfish nung nakaraan. Sabi ni Papa wala na raw siya makita dyan. So ang iniisip namin, baka kinain nung female yung mga anak niya kasi hindi niya agad nahihiwalay, hindi niya agad napagpag. Kaya wala kami makita dyan. Baka nakain na. Dito mga red balloon platy pa rin. Dami natin red balloon platy. 25 pesos lang ang benta ko dyan, guys. Ito, nilagyan ko rin ng red balloon platy. Dumami na rin. Tapos andito yung mga crayfish natin na malalaki. 3 female, 2 male yung nakalagay dito ba? Diyan lang yung salto. Tapos naglagay ako ng platy. Ayan yung platy, dumami na. Fry. Okay. Natin magpalabas ng bacon. Female. Ito na.
natin, hindi ko makita. Meron ko na ito. Reverse natin. Nakakita yung mail. Ayan na natin sa dito. Silipin natin last itong ating mga crailings. Kuha rin tayo ng crailings dito. So ito iba-iba na size nila. May 1 inch, maliit pa. Na natin tumingin ng malaki-laki. Kuha ko dito ulit mga 10 siguro. Ayaw mo lumabas. Ang laki na pala na ito. Eh mga ganito kalaki, 100 pesos na yan. Kita na rin yung ano niyan, kita na rin yung kanyang gender. At yan, medyo masakit na siya manipit. 2 inches na to. So ganito na yung mga ibebenta natin ngayon. Mga 2 inches. Yung madami yan dyan. So tayo mga 10. May mga maliliit pa pero hindi ko na para ibenta ng 50. Yan, lahat ng butas meron, iniipit pa ako. Yan, may mga maliliit pa rin. Aray, naninipit ka na ha. Pero ibebenta natin yan ng 100 na ang isa. So tayo 10 lang. Sa mga gustong bumili, message nyo lang ako. Sa Facebook ako mabilis makausap. Doon ako mabilis mag-reply. May mga maliliit pa rin, no? Pero yung malalaki lang ang kukunin ko. Pipiliin ko na yan. Alright. Ito yung mga kaasang, no? Sana nagustuhan nyo ang video na to. At sa mga gustong bumili sa akin, sa Facebook, meron akong Facebook, Hendrix Backyard. Doon ako nagpo-post ng mga binibenta natin. Tapos meron din akong Hendrix Backyard TV. Doon naman ako nagpo-post ng mga vlogs ko na galing din dito sa YouTube at nire-repost ko doon sa Facebook para doon sa mga mahilig tumambay sa Facebook. Hanapin nyo lang yun, Hendrix Backyard TV tsaka Hendrix Backyard para sa akin mga binibenta. So yun mga kaasang, sana nagustuhan yung video na to. Tapusin na natin ang video na to, pero syempre bago natin tapusin, nandito na ang yung mga shoutout. Shoutout po kay Joel Rosario. Shoutout din kay Trident Aquatics at kay Sir Daddy Hod. Shoutout po.